stop. It's been what? 3 years. And it's still going on. When is it gonna stop? I already stopped long time ago. Pero wala naman akong i-stop kasi wala naman talaga akong ginagawa. Hindi ako nagpaparinig sa Facebook, sa social media. Ang ginagawa ko lang is yung regular na ginagawa ko, which is vlogging, mga ganyan, gumagawa ng mga videos, pero never akong nag-mention about what happened 3 years ago. Like, as in totally wala. Minsan lang siguro nagsalita yung interview ko. That's it. Pero syempre ako naman, mga kaibigan, ako talaga hindi na ako nanonood ng mga ano niya mga kaik-ikan niya dito sa social media. Kasi blinak ko na, lahat ng account niya, blinak ko na. Kasi ayaw ko nang makakita ng ano pang kaik-ikan, ka-dramahan, o I don't know, whatever you wanna call it. Okay? Pero syempre may mga followers ako na nagpapasa sa akin na ganito, nagsalita na naman, marami na naman siyang pinagsasabi. So, sabi ko sa isip ko, hanggang kailan ba titigil to? Unang-una, ang sinabi doon, nagpa-interview daw eh. Unang-una, so siyempre nakita ko, pinakita sa akin eh. Okay, unang-una, sabi mo, hinahanap ako ng mga bata, mga anak ko. Tapos ako ayaw ko silang makita. Unang-una sa lahat, umuwi ako ng December. Alam mo, may ginagawa ako dito sa Pilipinas. May project ako dito sa Pilipinas. Kasi kapag umuwi ako ng Amerika, wala akong project dyan. Sa ginawa mo sa akin, bumagsak na lahat ng social media ko. Kailangan ko talagang gumawa ng racket dito. Alam mo kung bakit? Para din naman sa mga anak ko Para sa mga sustentong binibigay ko sa mga anak ko. At sa'yo na rin. Alam mo ba yun? Pero anong ginawa mo? Wala kang pakialam. Makasarili ka kasi. Gusto mo kasi akong bumagsak. Pero never mong naisip na yung ginagawa ko para din sa mga anak ko. Yung mga anak ko nga ngayon, hindi ko sila mabigyan ng mga gusto nila eh. Pero yung mga anak ko sa'yo, lahat ng luho nila binibigay ko sa'yo. Kahit na nandito ako sa Pilipinas, mayroon silang gusto, nakukuha nila kaagad. Pero anong ginawa mo? Anong mga pinagsasabi mo dito sa social media para bumagsak ako? Well then, there you go. Congratulations. Bumagsak ang social media ko. Halos wala na akong kitain. Kaya minabuti kong magstay na lang dito sa Pilipinas. At least dito sa Pilipinas may racket ako. Para lang masustentahan ko yung mga anak ko. Sa'yo. Tapos, okay, sabihin mo ayaw kong makita yung mga anak ko. At saka in the middle of my project, umuwi ako ng Amerika. Para lang makasama ko sila. Nag-Christmas kami, nag-New Year kami dyan. Tapos sabihin mo, ayaw ko silang makita. Bilang isang ama, dapat magtrabaho ka para sa mga anak mo. At yun ang ginagawa ko ngayon. Pero anong ginagawa mo? Mas lalo mo pa akong sinisiraan. Sirang-sira na nga ako, ano pa bang gusto mong masira sa akin? Sasabihin mo, ayaw ko makita ang mga anak ko. Pero sa totoo lang gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat mga nakikinig ngayon, siguro mas gugustuhin ko talaga na, na wag ko munang makita yung mga anak ko. Alam nyo ba? Hindi nyo alam to. Sabihin ko sa inyo, na tuwing kasama ko yung mga anak ko, pag nasa akin yung mga anak ko, alam nyo ba kung anong pinag-uutos mo, kung anong inuutos mo sa mga anak ko na gawin nila tuwing kasama nila ako? Baka kung malaman nyo kung ano mga pinaggagawa niya, baka ewan ko na lang. Kaya mas nanaisin ko siguro wag ko munang makasama yung mga anak ko. Dahil inuutusan mo ano-anong mga pinapapagawa mo sa kanila na gawin nila sa akin habang kasama nila ako. Para sa ganun, pag alis ko, meron kang ibabanat sa akin. Ang galing mo ang galing mo. Tapos ngayon, sasabi mo, mga utang. Okay, sabihin ko sa'yo, sino bang walang utang dito sa mundo, At saka ikaw na rin ang nagsabi, lagi kang tinatawagan ng mga debt collector. Pero wala ka namang it has nothing to do with you. Unang-una sa lahat, sa Amerika, kung hindi mo utang, hindi ka nila tatawagan. At saka paano ka nakakasiguro na utang ko nga yun? Unang-una sa lahat, kung hindi mo utang yun, hindi nila didiscuss sa'yo. Kung utang mo yon, tapos ikaw nakausap nila, yan, i-discuss nila. Pero kung hindi ikaw, si Joselito Mondina, hindi nila sasabihin na utang ko yun. Dahil alam mo ba, pwede silang ma-in trouble dyan.
Kapag diniscuss nila sa ibang tao, tama, iba ka na kasi hindi naman na kita asawa eh. Ha? Pag diniscuss nila yun sa'yo, na hindi naman ako related sa'yo, pwede ko silang idemanda. Alam mo yan. Ang tagal mo dyan sa Amerika. Halos dyan ka na lumaki. Tapos yung pang ginagawa mong dahilan dahil hindi ka makamove on. Tapos sinasabi mo na yan, itong cheated na yan. Tang ina. Hanggang kailan mo sasabihin na I cheated on you? Ha? Ito, makinig kayo ha. Makinig ka rin. Bago pa kita iniwan, nag-file ka na ng divorce. Kaso, nung nalaman mong nakikipag-date na ako, may kinakausap na ako, kinancel mo yung divorce na yan. Yan ang katotohanan. Nanggaling na rin dyan sa interview mo, di ba, kay na we are just like friends. Kasi nga magpapail ka ng divorce tapos ika-cancel mo. Magpapail ka ng divorce tapos ika-cancel mo. Ano yun? Anong ginagawa mo? Ano yun? Tinatakot mo lang ba ako? Parang ganon? Yun ba yung ginagawa mo dati? Na magpapail ka ng divorce tapos ika-cancel mo? Pero ako may tanong rin ako sa'yo. Ha? Nung nagkasama tayo, kasal ka pa. Oo, ikaw ang kasal. Tayo, nung iniwan kita, nakapile na yung divorce. Pero ikaw, nung magkasama tayo, kasal ka pa. So, ibig ba sabihin nun, nag-cheat ka rin? Ganun ba yun? Yung ba ang pagkakaintindi mo? Ewan ko sa'yo, ang gulo mo. Ang gulo mo. Kung sa bagay, na-experience ko na yan eh. Doon sa una mong asawa. Diba, hindi mo rin tinantanan yung naging bagong asawa niya? Kasama mo na nga ako noon eh. Ha? Magkakaroon na nga tayo ng anak dati eh. Pero anong ginawa mo doon sa bagong asawa nung naging asawa mo? Hindi mo rin tinantanan. Kaso nga lang, ang pagkakaiba noon, wala pa social media. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng ingay. Ngayon, lahat na naka-social media. Kaya ayan, puro ka ganyan, puro ka dada, puro ka ganito. Ay, papaawa ka ba? Well, sabihin ko sa'yo yung totoo, oo, naawa ko sa'yo. Dahil yung mga bata, nasa poder mo. Bakit hindi ka na lang mag-concentrate sa mga bata? Ha? Tignan mo na lang kayo yung pag-aaral nila. Tignan mo yung health nila. Tignan mo kung may mga kailangan sila. Kasi, ang pagkakaalam ko, nung nakasama ko yung mga anak ko, ang daming kulang sa kanila. Di ba nakakatanggap ka naman ng pera nila? Oo, ikaw nakakatanggap, hindi ako. Ayan, isa pa yan, yung sinasabi mo. Na ninanakaw ko yung pera ng mga anak ko. Alam mo, yung ganyang klaseng kaso, lalong-lalo na sa Amerika, criminal yan. Yung ganyang klaseng pag-aakusa, na ninanakaw ko yung pera na natatanggap ng mga anak ko sa gobyerno. Pero sabihin ko sa inyo totoo, tumawag yung Social Security sa akin. Pero anong nangyari? Wala. Wala silang makitang mali. Wala silang makitang pagnanakaw na nangyari. At saka isa pa, ilang beses na akong naglabas-pasok ng Amerika. Dapat sa airport pa lang, pinusasan na ako. Pero wala eh. Pero ikaw, lagi mong pinagsasabi sa mga TikTok mo, sa mga kaeg-ikan mo, na ninakaw ko yung mga pera ng mga anak ko.